Saan ka pupunta, Mika? Anang lalaking tinig mula sa kanyang likuran. Nasa labas na siya ng bahay at patungo na sa naghihintay na sasakyan ni Patricio nang dumating si Maki. I'm leaving. Ano pa ba sa tingin mo? She tried to sound uncaring, but it came out as sarcastic. I can see that. Saan ka pupunta kasama ang lalaking iyan? Anitong patungkol kay Patricio na lumalabas sa sasakyan nito. Tinanong siya nito kung ayos lang siya and she smiled in compliance. Binaliwala ni Mika ang kakaibang tono nito ng pagtatanong. He sounded jealous. She might be just imagining things. I'm going home to Daddy Maki. Doon ako titira kami ng anak ko. Tugon niya. Bakit? Why all of a sudden? Tila naguguluhang tanong nito. Okay naman tayong kagabi at kaninang umaga. What's this? Humarap siya rito. Saglit siyang pinag-aralan nito bago nagdesisyong ibigay rito ang hawak na brown envelope. He reluctantly took it and binuksan para basahin. He then looked at her incredulously. So, gano'n na lang yun? Dahil nakuha mo na ang annulment na hinihingi mo, pwede ka nang umalis. You used your body to get the damn papers. Galit na sumbat nito. Pakiramdam ni Mika ay sinampal siya ng lalaki sa sinabi nito. She looked at him hard. Dami yung Maki. I didn't sleep with you to get the annulment. Huwag mo akong itulad sa mga naging babae mo. She shouted back at him angrily. Then why? Bakit ka pumayag na may nangyari sa atin kung hindi mo lang pala ako ginamit? Galit pa rin ang tinig nito. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. She didn't want to answer. Hindi na niya gustong magsumbatan pa sila. She tried walking toward Pat's car. Subalit mabilis siyang nahawakan ni Maki sa balikat. Don't touch me. Galit na hinawi niya ang kamay. She didn't want the way her body reacts whenever he touches her. Kahit pa nga sabihin wala naman talaga itong pagmamahal sa kanya. Okay, but answer me, Mika. Hindi ka pwedeng umalis nang hindi nagpapaliwanag sa akin. I think I deserve an explanation. Habang nagtatalo sila, nananatili lamang nakatayo si Patricio sa tabi ng sasakyan nito at tahimik na pinapanood sila. Ayaw nitong makailam sa away ng dalawa. Bakit ako? Bakit ako kailangan mag-explain? Bakit hindi ikaw? Singhal niya. Hindi niya naiwasang ibalik dito ang mga sinabi. Ito dapat magpaliwanag sa kanya. What? Ano ang kailangan ko i-explain sa'yo? Tila naguguluhang tanong nito. I saw you, Maki. Don't deny it. Nakita kitang kasama mo si Roseanne. You were with her again. She was hoping against hope na itinanggi ng lalaki ang sinabi niya. Subalit lahat ng pag-asang iyon ay gumuho nang marinig niya ang pag-amin nito. I'm not denying it. Nagkita nga kami. Para siyang pipin na napatingin lamang dito. Damn him na hindi man lang nagsinungaling. She squirmed inside. Nagpatuloy siya sa paglalakad subalit mabilis niya itong pinigilan. Please, Mika, tell me why you're doing this. Hindi talaga kita maintindihan. I only want the truth. Mahinang sabi nito na nagmamakaawa ang tinig. She looked back at him and even saw something in his eyes. Sadness para saan? Stop dreaming, Mika. Mabilis niyang sabay sa sarili. Huwag mong ilayo sa akin ang anak ko, Mika. Please, patuloy nito. Marahas na hinawi niya ang kamay nitong nakahawak sa kanyang balikat. You think kaya kong gawin yun? I'm not that evil, Maki. Can still see him. Hindi ko ipagkakait sa iyong karapatan ko kay JC. Matatag niyang sabi sa labi kahit na deep inside ay nagdurugo ang kanyang puso. Saka lamang ang anak lamang nila ang iniisip nito. Mika, ano ang mali kong nagawa para maging ganyan ka? He asked for that time holding her gaze. She couldn't deny the feeling she was experiencing anymore. The heart was too much to bear. Hindi ikaw ang may maling nagawa, Maki. Ako. I've been wrong. So very wrong for that start. Maling-mali ako nang isipin kong maging okay na tayo. That we could be a happy family. Mali ako nang isipin kong kaya mo rin ang mahalin katulad ng pagmamahal ko sa'yo. She said as tears came streaming down her cheeks. Hindi siya nag-abalang pahirin iyan. Maki looked at her with a mixture of surprise and shock. Hindi ito kaagad makapagsalita that prompted her to continue. I was wrong to fall in love with you for 5 years ago. Hindi ko sinasadya, ang tanga-tanga to.
dahil pinangahawakan ko lahat ng pangako mo sa akin na hindi mo naman talaga kayang tuparin. Pero kahit maling-mali ako, I don't know why I'm still recklessly in love with you. She released all the pent-up emotion she had for him. Walang sagot mula sa lalaki. Ano nga ba naman ang isasagot nito? Feeling stupid and vulnerable like 5 years ago. Tinalikuran na niya ito at naglakad patungo sa sasakyan ni Patricio. She was immediately spun to her feet bago pa niya mahawakan ang handle ng pinto. Nanlalaki ang mga mata niya, napatingin siya sa mukha ni Maki. He was regarding her seriously. Where do you think you're going, Mika? Sinabi ko na sa'yo, Maki. Uuwi na ako. Please, just let me have my way. Hayaan mo na namang magtira ko ng hiya ko sa sarili ko. Please lang. Naiinis na tugon niya. Kulang na lang ay magdabog siya sa harapan nito. Matapos ang lahat ng sinabi mo sa akin, you can't even get away. He stated. Ano pa bang gusto mo sa akin, Maki? I've given you have everything already. She couldn't help hitting him on his arm. Sinabi mo sa akin na hindi ko tinutupad lahat ng pangako ko sa'yo. But you know I did at least one of them. Anito na casual na tinig. Hindi na ako interesadong malaman yan, Maki. No, I think you should hear me first out. Anito bago dumiin ang kamay sa pagkahawak sa kanya. Nanatili lamang siyang nakatingin sa lalaki. She would hear him out for the last time at least. Totoong nakipagkita ko kay Roseanne, but not before because may ginawa kaming milagro o ano. We walk, we talk, yun lang. Simula nito. If we just talk tungkol saan naman ang napag-usapan niyo at kailangan pang kondo kayo mag-usap. She couldn't help supplying. She even so surprised a hint of a smile on his face. Sinundan mo kami hanggang kondo? Di makapaniwalang usisa nito. It's not my intention. Si China ang nagpilit. Defensive niyang sagot. Okay. Hindi na ako mangungulit. Ang bottom line, walang nangyari sa amin. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Napakunot na ko siya. Bakit? Dahil may na-realize ako na napakahalagang bagay. At ano man yun? At sudden light was beginning to down her. Maybe, just maybe. Nang inakala niyang sasagutin na nito ang kanyang tanong, biglang iniba nito ang usapan. Naalala mo ba 5 years ago nang mag-date tayo? I do even if I don't want to. I can't forget about it. Matapat niyang tugon. Then you remember when I told you pagkatapos ng date natin? Ilang sandaling natahimik siya. She tried grasping in her mind what could be talking about. Ilang sandali pa siyang nag-isip but that certain part of her memory invaded her. Kung hindi mo na naalala, hayaan mo akong ipaalala sa iyo. He began with a smile on his face. I told you, I don't know what love is. Sa lahat ng naging karelasyon ko, pilit kong hinanap ang ibig sabihin ng salitang iyan. But I failed. Sa 5 taon na nagkahiwalay tayo, hindi ko pa rin makita at nalaman ang ibig sabihin niyan. Not until you came back did I finally knew what love really means. Litanya nito. Hindi nagawang magsalita ni Mika. She could only feel and hear. Feel her fast beating heart and listen to his revelation. She felt lightheaded. Sinabi ko na sa iyo yung sasabihin ko na lang kapag mahal na kita. Now I'm here. Kung gusto mo pa, luluhod ako para lang maniwala ka na sister ako, Mika. I'm telling you how much I love you. Tanga lang talaga ako dahil it took me 5 years to realize what I've been missing in a whole life. Ikaw yun, Mika. Lumambot ang hawak nito sa kanyang braso. Bago siya kinabi nito sa isang mahigpit na yakap. Hindi niya nagawang magpumiglas. Mahal mo din ako? Nauutol na paniniguro niya. She could feel her senses heightening. Have you been listening to me o tinutulugan mo ako dahil nakokornihan ka? I said mahal kita. Pag-uulit nito bago siya hinagkan sa labi. She melted in his arms and returned his kiss. Nang pakawalan siya nito ay nagunahan muli ang luha sa pagdaloy mula sa kanyang mata. Why are you crying, Mika? Nag-aalala lang tanong nito. Masuyong pinahid nito ang luhang bumasa sa kanyang magkabilang pisngi. Hindi lang ako makapaniwala na mamahalin mo din ako, Maki. I thought. Pinigil nito ang sasabihin niya sa pamamagitan ng hintituro nito. Well, you thought wrong. I can't imagine waking next morning na wala ka sa tabi ko at mukha mo ang makikita ko. Hinustled her cheek.
I love you, Maki, she whispered. Ngumiti ito at pagkuhan ay nagkausap na rin ba kayo ni Patricia tungkol sa atin? Tumango siya. Magkaibigan na lamang kami ngayon. Pinakausapan ko lang siya na hatid kami ni JC sa bahay ni Daddy. Nagpalitan siya ng ngiti at naglapit ang kanilang mga mukha. Subalit bago pa muling naglapat ang kanilang mga labi, nakaramdam na sila ng paghila sa kanilang mga damit. Both of them looked down and saw JC staring up at them with round innocent eyes. Does this mean we're not going to Papi? He asked. We are, JC, pero dadalawin lang natin si Papi because we're all going to live in Daddy's house, all of us, anit Maki sa anak bago ito yumukod at kargahin ng bata. Bumulong ito sa tainga ni JC. Bumaling ang paslit sa kanya. Mami, pinapapatong ni Daddy kung papayag ka daw na maging ring bearer ako sa kasal ninyo. Anito, kasal? Bakit nagpaalam na ba siya sa akin kung gusto ko magpakasal sa kanya? Tumingin siya kay Maki at tinasan nito ng kilay. I don't need to ask. Akala mo ba papayagan na lang kitang malaya ng matagal? No woman. You're mine. And I intend to make it legal again. Pahayag nito bago siya muling hinalikan. Marahang sinaway niya ito dahil kaharap nila ang anak, but she enjoyed the kiss nevertheless. This time, let's take it slow. Let's make everything right. He touched his forehead to hers lovingly. Tama, all in good time, she answered with the same intensity. Sa nasaksihan, alam ni Patricia na nagkaayos na mag-asawa. Nangingiti ito habang napapailing na lumigid sa likod ng sasakyan at inilabas sa mga maleta na inilagay ng mag-ina. Inilagay nito ang mga iyon sa pavement malapit sa mag-anak. Napatingin sila rito. Ipinasa ni Maki kay Mika ang kanilang anak at inaya si Patricia sa di kalayuan. Doon ay nag-usap ang dalawang lalaki. Maya-maya ay nagkamay ang mga ito. Nagpaalam na rin si Patricia sa ina. Sumakay na ito sa kotse at bumusina. Nakangiting kumaway ito sa pamaalam sa kanila bago pinaandar ang kotse. Gumanti sila ng kaway at pinanood ang paglayo nito. Karga si JC, hinawakan ni Maki ang kamay ng babae na tinungo nila ang loob ng bahay. They would start their lives right this time. No more broken promises. No more secrets and lies. Just love. Their love for each other.